Hello mga kaday! Welcome back to my channel. 6 months na akong hindi nakapag-upload mga day. Puro na lang ako voice over. Mahaba talaga yung adjustment ko dito mga day. Ngayon lang ako nakapag-vlog. 18 months na ako dito sa Hong Kong. Nung bago pa lang ako mga kaday, akala ko hanggang lang ako 3 months back. Kaya 6 na buwan. Kasi nga akala ko napakadali lang talaga. Pero hindi. Sobrang hirap na maranasan mo day. Siyempre, yung adjustment sa amo mo, adjustment mo sa bata. Yung bata, pinaka worst dito. Ba kasi yung mga bata natin dyan sa Pinas at dito sa Hong Kong, ugali nila mga day. Hindi yan sila natatakot kung mas mataas ba yung edad sa iyo. Una, bago pa lang ako mga day, sinabihan niya ako ng ayoko sa inyo, no, bakit ka nandito? Ayaw niya sa akin mga day. Tinitingnan niya ako, parang laging galit. I don't like you. Sabi ko, okay lang. I like you pa rin kahit hindi mo ko gusto. Kirinig nila yun. Tapos sinasaway naman nila. Sabi nila, wag kang ganun sa auntie mo. Paano ko yun handle ko ng paraan para mapalapit sa akin? Nang makipaglaro sa akin, pero sinasabi ko pa rin. Tatanong ko siya, gusto mo kung kalaro? Ganun ko. Ayoko makipaglaro sa'yo. Ganun. Okay. Sige. Ko na lang kung paano ka maglaro. Ganun. Liligo. Ayan, sabi niya. Ayoko. Ako lang magligo. Sige, tingnan ko kung paano ka magligo. Ligo na siya. Tapos magbihisen siya, hindi niya alam kung paano suotin kasi nung time na bago pa ako, nasa pa siya, 3 taon pa siya. Kaya minsan sabi niya, tulungan mo nga ako paano suot nito, hindi ko alam. Tinutulungan ko yan siya. Pag tinutupak naman yan, pabalik-balik yung mga sinasabi niya. Kasi naririnig niya yun sa lola niya. Tapos sabi ng lola, napaka-smart ng batang ito. Sabi ng lola sa akin, simula ngayon hindi na ako magsasalita ng mga pa dyan. Kasi alam niya na alam ko yung mga hindi niya gusto sa akin. Sa pagkain ng bata guys, nag-i-effort talaga ako na magustuhan ng bata yung luto ko. Kahit doon sa kanin, nung unang araw ko, may kanin na sa rice cooker ko kung sinong nagluto noon. Basta yun na siniserve ko sa gabi. Kasi tanghali ako dito nakaabot. Tapos sa gabi ako na nag-init ng mga pagkain niya. Tapos nakita ko sa bata, kunti lang kinain sa kanin. Sabi ko, baka ayaw niya ng ganito. Medyo matigas, kulang sa tubig. Kaya siguro ayaw niya sa kanin. Doon, kinabukasan, nag-try ako magsaing ng yung sinaktuhan ko yung sa tubig at sa bigas, sinaktuhan ko. Nakita ko sa kanya na okay siya kung sa kanin, gusto niya yung kanin. Sabi na gusto ko pa ng kanin. Ayan, binibigyan ko na siya ng kanin. Ubos yung kanin. Kaya ngayon, hanggang ngayon, mas tumaba na siya kaysa nung bago pa lang ako. Ibang gusto niya sa akin yung pagbabasa ng libro. Gusto niya. Kasi yan siya, pag magkain, binabasahan yan siya ng libro. Yung pagbabasa ko ng libro, sinasabayan ko ng may emotions, yung may feelings para maramdaman ng bata yung storya, yung kwento na nasa libro. Kaya minsan pag may nakakatawa, yan tumatawa siya, ganito, no? Madali niyang ma-catch up yung yung sa storya, yung naiintindihan niya. Kahit minsan nung magbasa ako ng libro, wala ako sa mood, hindi ko naiintindihan yung mga binabasa ko, pero tawa siya ng tawa. Siya lang nakaintindi ng mga binabasa ko, pero nasanay ako na magbasa. Parang nasanay na din siya kung paano ako magbasa. Ayun, pag may nakakatawa yan, tumatawa siya. Ako, ano bang ibig sabihin ng mga binabasa ko? Minsan yung mga wordings hindi ko alam, minsan yung sa English minsan hindi ko naiintindihan, pero siya nakakaintindi siya. Sobrang bata, sobrang smart ng bata. Sa breakfast, magbasa sa kanya ng libro papa niya, in-check na libro. Nung una, yung bago pa lang ako, yung mama niya binabasahan siya ng libro, yung English, pero minsan ayaw niya. Sabi niya,
Gusto kasi ante magbasa ng libro yung English kasi hindi mo alam, ganun sinabihan niya mamaya. Alam ko magbasa ng English. Ito, binabasahan niya ng English. Sabi niya, ayoko sa'yo. Gusto ko sa kay auntie na. Sabi naman ng parent niya, hindi, si busy auntie mo na kumakain siya. Hindi siya dito. Tapos may ginagawa pa siya. Sabi ng bata, hindi, ayoko yan. Iyak na yan doon sa mesa. Yan, hindi na yan nakikinig. Kahit ano pang mga explanation ng papa at mama niya, hindi yan siya nakikinig, iyak na iyak. Kaya ako, wala akong naawa naman ako sa bata. Kaya yun, lumabas ako. Sabi ko, anong nangyari? Sabi ng amo ko, ilang ba ikaw na muna magbasa. Kasi ayaw tumigil, iyak na iyak. Tapos, okay, babasahan ka ng libro ng auntie mo. Dapat nakain ka dyan para matapos ka naman niya. Okay, nag-stop na siya sa pag-iyak. Ayun, basahan ko na siya ng libro. Ayan, kain na siya ng kain hanggang natapos. Ang ibang ginagawa ko sa bata, tinuturuan ko siyang magkanta ng mga pang bata. Kahit hindi maganda yung boses ko. Ayan, tinuturuan ko yan siya magkanta. Gusto, kasi yan siya, mahilig siya sa kanta. Ayan. Tapos, minsan, tinuturuan ko siya ng pang Pinoy na kanta, yung sa Bahay Kubo, gano'n. Tapos, willing siyang matuto. Kaya, ngayon, alam niya yung sa Bahay Kubo. Alam niya kung paano kantahin. Kasi, minsan, pag kami lang dalawa, yan, na siya, ngiti-ngiti na yan siya sa akin. Ay, hindi na yan nagalit-galit ka noon. Pero pag andito yung mama, papa niya, tapos yung lola niya dito, hindi yan nakikinig. Parang pakuha niya yung atensyon ng mga parents niya kasi na-compare niya na iba yung pagtrato ko sa bata tapos yung sa parents at sa lola. Mas magaan na yung loob niya sa akin pag ako yung kasama niya. Mga ilang buwan na kami nagsama sa bata, pinapakita ko na minsan yung ugali ko, yung minsan na nagagalit ako. Normal yun sa bata na may times na tinutupak at ayaw niyang makinig. Gusto niya umiiyak. Ayan, iyak lang ng iyak, hindi nagsasabi kung ano. Tapos basta wala siya sa mood. Ayan. Tapos yun, pinapagilitan ko yan siya. Minsan tinatakot ko yan siya. Sabi ko, sige, iyak lang ka lang dyan ng iyak. Lalabas ako pag hindi ka mag-stop ng iyak dyan. Sabi niya, wag kang lumabas. Labas ako pag ayaw mong tumigil. Lalabas ako. Sabi ko, tapos sabi niya, wag kang lumabas. Ganun sabi niya. Yan, sige, tigil ka na sa pag-iyak. Oo, sabi niya. Tapos, yun, tigil siya. Tapos, mga ilang minuto, yan, iyak na naman siya. Hindi ko alam kung anong gusto niya kasi hindi niya sinasabi kung anong gusto niya. Kikinig sa akin, sabihin ko, sige, ayaw mo makinig, ako makikinig sa'yo. Tingnan mo, tao yan sa akin, ante. Tapos ako, hindi ako nakikinig, hindi ako nagsasalita, ganun. Hindi ko siya pinapansin, ayan. Tapos yan, iyak naman siya, bakit ayaw siyang pansinin, ganun. Sabi ko sa ka, makikinig. Lalabas ako, dito ka lang mag-isa, pala yung mama papa mo andun nagtatabaho sila sa labas, tayo lang dalawa dito, gusto mo labas din ako, ikaw lang dito mag-isa. Ayan, iyak naman yun siya. Tapos sabi ko, sige, wag ka na umiyak dyan, hindi na ako magalit. Ayan, tapos yun, hindi na yan mag-iyak. Tinanong ko siya, gusto ba ng ibang magbabantay sa'yo? Sabi niya, ayoko ng iba, gusto ko ikaw lang. Tapos yung parents niya magpintuhan. Tapos naririnig ko yung bata, sabi ng bata, gusto ko auntie, ayan, gusto ko siya, sabi niya. Tatanong siya ng mama, papa niya kung okay ka lang ba dito, ganoon, okay ba si auntie sa'yo, ganoon. Tapos sabi niya, oo, gusto ko siya, gusto ako, kahit mabagal ako sa trabaho, mga amo ko na okay ako sa bata, nahandle ko yung bata, nakokontrol ko yung bata. Pinaka gusto ng mga amo dito, kahit mabagal ka sa trabaho, nakita naman nila yung best mo, na nag-effort ka talaga, pinapakita mo na hindi mo pinapabayaan yung trabaho mo, kahit mabilis nga magkilos,
okay yung mga paglilinis, pero yung sa bata hindi nila makokontrol, yung nagrereklamo yung bata, pinakaayaw ng mga amo. Bago kayo dito sa Hong Kong, kailangan na gawan nyo ng paraan na makuha yung loob sa bata, kasi yun ang pinaka-importante, yung mga bata. Dito na lang guys, salamat sa inyong pagkikinig, salamat sa panonood. See you in my next vlog. Bye bye.